Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Maraming salamat at tayo po ay patuloy ninyong pinauunlakan din sa pambansang Kagawad. Ngayon po ay February 7 at it is exactly 8:07 in the morning. Sabado po ngayon. Maraming salamat at tayo po ay pinagbibigyan. Alam niyo po, ang usap-usapin ngayon yung Magna Carta, no? Pero bago po yan, ang topic po natin ngayon ay kung magre-resign ba ang barangay employee, si Tanod, si Sec, si Tres, o kaya lahat ng empleyado sa barangay o si Kagawad at Kapitan, kailangan ba mag-resign pag nag-file ng COC o kung tatakbo sa susunod o itong darating na BSKE November 2, 2026. Pero bago po natin pag-usapan yan, pahapyawan ko lang po itong Magna Carta, ano? Kasi yan ang usap-usapin this past few days, ano? At alam na po natin yung mga provisions na nakalagay or isinusulong ng Kongreso na magkakaroon ng fixed salaries, incomes, benefits, and retirement packages, medical, dental, and even schooling ang ating mga barangay officials at ang ating mga empleyado ng barangay. Ang sabi nila, it is time to professionalize the barangay service level, being frontliners of the government. Totoo naman, kailangan naman talaga natin yon. At matagal na nga akong pinag-uusapan yan. More than 20 years na po pinag-uusapan. And the new speaker, Speaker Boji D, yan daw ang kanyang priority dahil siya daw ay isang naging kapitan noong nagsisimula pa lamang siya sa larangan ng politika. At in fact, kasama niya o katuwang niya din ang LNB President Jessica D sa pagsulong ng Magna Carta. Maraming tao, syempre, o maraming mga kabarangay natin ang sasabi na sana hindi naman media mileage yan sapagkat ilang beses na napapag-usapan ang mga batas, especially hindi nga napasa yung BHW, nag-bycam pa last minute hindi pa pumasa. Mga incentives for Tanod, alam mo, pinag-uusapan niya pagka malapit na mag-election sa akin, gusto kong pumasa kasi para sa barangay yan Para po sa ating mga kapitan, kagawad, hanggang janitor ng barangay ay makikinabang po dyan. Ang problema lamang kung mahaluan na naman ang politika. And kasi, kung iisipin natin, malapit na mag-election ng BSKE, hindi na nila magagamit yung postponement. Hindi na nila madadanggel o malalaro sa mga barangay officials ang postponement of the barangay elections dahil mararamdaman talaga nila ang galit ng tao. Palagay ko na pulso na nila kasi naka 3 years na naman to, alam na ma-extend mo pa, extended na nga. So marami ng beses na pag-usapan yan at I think kahit sila mismo pagod na. Pero maghahanap sila ng idadanggel nila pagdating ng 2028 At kung iisipin ninyo ang arithmetic, 7 months to go before the barangay elections, filing of the certificate of candidacy for barangay officials. Sa 7 months na yun, I think matatapos ang 2026 na kasi kauumpisa lang po nila ng committee hearing. So, nasa first reading pa lang, hindi pa tapos ang first reading. So, marami pang pagdadaanan. Second, so ang tingin ko hindi papasa ng 2026 yan. Sana pumasa ng 2027 after ng barangay elections. Second, hindi mo masasabi kasi that is the priority measure of the speaker. Pero hindi naman natin alam kung priority measure ng presidente ng Pilipinas at kung priority rin ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. In fact, pagkatapos yan sabihin yon, muntik nang nagkaroon ng usap-usapin at tinanong nga si Representative Sandro Marcos tungkol sa usap-usapin na papalitan na raw si Speaker Boji D. So, hindi mo masasabi talaga dahil maaaring ma-file niya, maaaring priority niya, at maraming salamat, pero hindi mo masasabi ang galaw sa Kongreso. Lalong-lalo na kapag malapit na ang 2028, ngayon pa lang nagsisipag na yung mga national candidates. Pero ganun din, nagsisipag na ng local kasi ang sabi ng Commission on Elections, 3 eleksyon. Ito na naman tayo. 3 eleksyon sa 2028
Kasi hindi na nga daw matutuloy ang BARM. So BARM, local elections, and presidential elections. Magkakasabay siguro yung local at saka presidential. So, tatlong set of officers ang maglalaban-laban para po sa mga posisyon na paglalabanan sa 2028. Ganun pa man, mas mainit ngayon sa barangay kasi nagkakakantsawa na, alam na kung sino mga tatakbo, alam na kung sino mga hindi tatakbo, alam na kung sino mga matatapos na ang termino. Kaya po marami po naghahanda. Of course, hindi lang naman aspirants at saka hindi lang naman barangay officials na naghahanda. Siyempre, lahat tayo nag-aambisyon eh. Nag-aambisyon dyan si Sec, si Tres. Siyempre, member ng council. Nakita nila yung galawan doon. Siguro naisip nila, kaya ko siguro magkagawad. Diba? Kaya ko magkapitan. And that is pretty normal. And yun nga, ang subsequent, kung gusto mong umangat sa ladder ng politika, talagang tatakbo ka talaga. At hindi lang yun, pati mga tanod, pati mga ordinary barangay employees, even civil servants, gustong tumakbo. Ngayon, sasabihin ko muna sa inyo yung experience ko, no? Kasi ang tanong din kung tatakbo si Sec, o si Tres, o si Tanod, o janitor ng pinakamababang empleyado o driver sa barangay, kinakailangan ba nilang mag-resign sa posisyon nila? Ako ho muna, no? Kasi dalawang type ng government employees. One is appointed confidential, tapos the other one is civil servant. Civil servant, nag-exam po yan o kaya naging eligible po for civil service professional or sub-professional license to work in the government. So, tayo po yun. Nung ako po yung Senado, 14 years, nasayang po ang 14 years ko bilang isang committee secretary ng Senate Committee on Foreign Relations. Ako po yung nagpapakondak ng mga hearing sa mga senador at nagtatawag po ng mga resource persons, nagre-research, and at the same time gumagawa po ng mga bills and resolutions for the senators' considerations. So, dahil bilang ako yung civil servant at according to civil service rules governing electioneering and the Omnibus Election Code, kinakailangan kong mag-resign na labis kong ikinalungkot dahil wala akong nakuhang separation, wala akong nakuhang benefits. Nasayang yung 14 years ko sa Senado, pinaghirapan ko po yun. Pero bilang nais po natin, gusto natin talaga magsilbi, at syempre, iba talaga yung may mando. Alam nyo, kahit na ang level po natin director level sa Senado o sa Kongreso, iba pa rin yung may mando, iba yung elected. So palagay ko nararamdaman din ng ibang mga government employees yan. At saka nila Sec, nila Tres, nila Tanod, iba talaga pag elected. Meron pong mando yan At iba pag nakaupo, kausap mo ang kahit kagawad ka lamang o kaya kapitan, kausap mo, Gov, Presidente ng Pilipinas. Nilirespeto ka sapagkat may mando ka, may boto ka kasi. Okay. So I had to resign. Pero, kinakailangan ko bang mag-resign outright kung nagpaplano pa lamang ako? Hindi ho. The moment, according to Section 117 to 119, Rule 12 of the 2017 Omnibus Election Code, Kodigo, all those who are going to file their certificate of candidacy shall be deemed as resigned. The moment na mag-file ka ng iyong COC, right there and then, pinirmahan mo na, sinambit mo na sa COMELEC, okay? Tinanggap ng COMELEC yung iyong COC, resign ka na. Yun mismo yung pinaka-resignation mo. Hindi mo kinakailangan magsulat ng letter of resignation, pero kung gusto mo, wala hong problema. Kasi respeto yan Pero the moment na mag-file ang isang civil servant kagaya ko, nang tumakbo ako ng kagawad, from committee secretary, pinili natin na maging kagawad, I was considered resigned. Deemed resigned, automatic resigned sa Philippine Senate. At yun na nga po, tumakbo na nga po ako. At maraming beses ako natalo yun. At napapaiyak ako dahil ginipak ko yung magandang posisyon ko sa Philippine Senate. Pero, nabawi naman din po natin lahat yun. And so,
Ang tanong, si Sec ba, si Tres, o sino man sa barangay na hindi elected, appointed, appointed, kinakailangan ba niyang mag-resign sa barangay? You have two choices. Yes, kung gusto mo mag-prepare na maaga, kung hindi ba mapupolitika ang sarili mo, o kaya hindi ka mapapasamaan sa baho, o magsasuffer, isa-sacrifice mo sa baho mo dahil ikaw ay ikot ng ikot, kampanya ng kampanya, I think you should resign. Decision mo po yun. No. Pero kung hindi naman at nagpaalam ka sa kapitan mo, o kaya magiging team ka ni kapitan, hindi mo kinakailangan mag-resign. Kasi the moment you file your candidacy on September 25, first day ng filing of Certificate of Candidacy for the BSK in November 2 this year, you are automatically deemed as resigned. So, sayang ang sweldo Alam mo naman, mga panya ka ngayon, ano? Tapos mag-resign ka ngayon, wala kang kapera-pera. Well, kung meron kang negosyo at meron kang pera, walang problema, di ba? Pero, alam nyo, nadadaan sa usapan yan. So, kung if ever natatakbo ka, i-milk mo na lang. Talagang paabutin mo hanggang September 25, no, para nakaka-kills ka. At nandun ka pa rin sa barangay. Yung exposure na kinakailangan mo, tayo lang nag-uusap, hindi na rin ng Comelec. Yung exposure na kinakailangan mo, na ando ka sa barangay, nakikita ka ng tao. And you are deemed resigned the moment you file your COC. Ang tanong lang naman all government employees, employees, meaning appointed, regardless kung casual ka, contractual, permanent, all government employees are deemed resigned the moment they file their certificate of candidacy. Or, should they plan to run, kung nagplano ka tumakbo, nais mo mag-resign, walang problema. Okay? Pero wala kang makukuha sa gobyerno. Kasi resign ka Kaya kagaya po na nangyari sa atin. Ang tanong, palagi, Kags, JO lang ako Casual employee. O kaya JO sa City Hall. Excuse me. Kinakailangan ko bang mag-resign? Or deemed as resigned ako sa trabaho ko as JO the moment na nag-file ako ng COC. Ang kasagutan niyan pag empleyado ka ng gobyerno, di ba? Mako-consider ka bang may employer-employee relationship pag ikaw ay isang JO lamang, Nilalaman ko, hindi ko kayo iniinsulto kasi yun ang kumbaga parang mas mababa pa yun sa contractual tsaka ano to? Yan, casual. Okay. So para kang temporary, di ba? Well, kailangan pa rin. Kailangan nyo pa rin mag-resign or the moment na mag-file ka ng COC, you are deemed as resigned as JO. Bakit? Kasi meron kang nagtatrabaho ka sa gobyerno. Sinabi nga doon, all government employees, the moment na mag-file ng COC, all government employees, deemed or automatic resign. Employee ka ng anumang government agency. Whether City Hall ka o Senado ka o kung saan man, ahensya, Department of ganyan. Sapagkat there exists between you, the government, ang employer mo, at ikaw ay employee. Regardless kung temporary employee ka, kinakailangan or magiging deemed as resigned ka the moment you file your COC. So, yan nga po. Tinitignan ko tong kodigo ko na discuss ko na yata lahat, no? So, yan po. Kung nais yung basahin, mas mabuti. Dahil, bakit ganun? Ang elected, hindi kailangan mag-resign. At kami, kailangan mag-resign. Bakit itong si Kagawad Butch Serrano, tumakbo ng konsehal? Hindi naman niya posisyon yun. Tumakbo ng konsehal sa city. Hindi siya nag-resign or hindi siya deemed automatic resign the moment he filed his certificate of candidacy para sa city councilorship ng Parañaque. Bakit ganun? Unfair. Well, unfair nga naman, Kasi kung natalo ako, babalik lang ako sa pwesto ko na kagawad. This is the same as ang isang senador tumakbong presidente ng Pilipinas o vice president ng Pilipinas, hindi sila deemed as resign. Matalo man sila, ano sila, senador pa rin, babalik pa rin sila sa kanilang mga upuan. Kung manalo, of course, ibang usapan na yan.
Pero ang elected nga kasi, marami kasing perks, benefits, at yan nga, di naman nila tatanggalin ang sarili nila. Second, ang sabi ng civil service, there must be a continuity of service, public service, continuity of public service. Para sa taong ba? Hindi naman porket kandidato ako at kagawad ako istabing ko na kayo, ay, kandidato ako, di ba? Hindi ako magtatrabaho, kailangan ko mangampanya. Hindi pa pwede yun. Habang ikaw ay nakaupo, habang hindi ikaw nare-re-elect, ay ikaw ay inaasahang magtrabaho to the best of your ability para sa taong bayan hanggang eleksyon. Pero hindi ibig sabihin niya magpa-project ka, gagamit ka ng, tsaka natin pag-uusapan yan. Pero may 10-day period ka para mangampanya, pero kagawad ka pa rin, kapitan ka pa rin, nagtatrabaho ka pa rin sa barangay, at ano man ang kailangan ng taong bayan, pag hinanap ka doon, dapat na andoon ka. Fariñas versus Executive Secretary ng Supreme Court decision po iyan. Ang elected official stays in their office once na nag-file sila ng COC nila. Ang appointed government official, regardless kung national, local, or barangay level, are considered deemed or automatic resigned once they file their certificate of candidacy. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Salamat sa inyong oras.